Sino po dito gusto niya yung bagong taon? Anybody here? No? Para po sa atin, a new year, it always feel yung parang, alam mo yon, may dala po ito na feeling of full possibility. Tama po ba? Bagong taon, bagong season. Tama po ba? At yung feeling po na merong parang gigil ka na lahat ay pinapaniwalaan mong posible, no? May faith ka para sa lubungin yung bagong taon. May mga fresh goals tayo. Sino po dito nag-start ng nag-diet noong January 2? Kalabitin mo yung katabi mo, uy, January na, sabi mo. Yung iba po nag-jogging na noong January 1. At ang caption is, Day 1 of 1. See you next year. Sino po dito mahilig gumawa ng mga New Year's resolution? Meron po ba? Wala pong masama sa mga yan, no? Pero napakatindi ng word ni Lord sa atin ngayong umaga. I understand there are, fresh goals, this is a new year. And most of the time, yung ginagawa natin is we reset schedules, we reset calendar, we reset yung habits po natin, I may say. Nagre-reset din po tayo ng mga expectations natin. But I'm here this morning po to remind us that if you will try to look at what the scripture is saying, alam niyo po, I think the most important reset is not external but internal. Hello? Ulitin ko po. The scripture reminds us that the most important reset is not external, but dapat po ito ay internal. I know this is a new year, pero sino pong mag-a-agree sa akin that a new year doesn't automatically produce a new life? Kahit lagi nating sinasabi, New Year, new me. Ang totoo, new you. Nga ba? Hello. Parang una pa lang, medyo mabigat na ata yung word natin. Intro pa lang. Tama po ba? A new year, a new season doesn't always guarantee new results. Tama po ba? Alam niyo po, I believe that what determines the direction of this year is not what we hope for. Kasi yun po yung lagi. Pag bagong taon, we always hope. I hope this is a good year for me. Lagi natin sinasabi, sana. Lord, kung nung last year ay Lord, puro ako iyak, sana yung bagong taon, puro naman ako tawa. Puro joy. We hope. Tama po ba? Sana, we are praying, Lord, sana ganito. Pero may mas malalim po ako na gustong i-share ngayong umaga. Again, what determines the direction of this year is not what we hope for. Are you ready? But what we obey. We don't need another prophetic word. You don't need another promise. Kung tutuusin po. Yung binababa natin, yes, it's a corporate promise para po sa church. At kasama po din tayo dito. No? But kailangan nating maintindihan. And as much na nag-hope tayo na sana mas maganda yung pasok ng taon, I don't want you, family, church family, the Rock family, to be ignorant of this. Maging ignorante tayo na para tayong mga naka-blindfold na nanguhula, sana okay yung taon, sana. Sana wala namang gumagamit sa'yo, sana maswerte. Pag Kristiyano ka, hindi na wala nang by luck or yung anong buhay mo.
ito po, importante po, but what we obey. Naniniwala po ako that there are two kinds of people in the room this morning. Dalawa lang po ang klase ng tao ngayong umaga sa lugar na ito. Not by age, not by background or status, or not by how long you've been in church. Pero again, dalawang klase lang po ng tao ang meron ngayon sa umagang ito, sa lugar na ito. There are hearers and there are doers. Ulitin ko po, merong tagapakinig. Meron po nandito ngayong umaga nakikinig lang. At meron po gumagalaw at inaaksyonan yung napakinggan po nila. Saan po kaya tayo doon? Kayo na pong sumagot niyan. There are those who will walk po out of this room hoping this year will be different. At may mga tao po, there will be people who will walk out acting out what God has said. Nasaan ka doon? Hello? Nasaan po kaya tayo doon sa dalawang yon? Hearer ka ba or doer ka? Because the direction of this year will not be shaped by what we hear today, but by what we choose to do after. So if you're taking notes po ngayong umaga, the title of my message, ready na po ba tayo? Gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, matindi yung word ni Lord ngayong umaga. Huwag kang aantok-antok. Hallelujah. The title of my word this morning is, After Amen. Gulat yung iba. Come on, shout, After Amen. Sino po dito naintindihan niya anong ibig sabihin ng amen? Ayan, okay? So mag-start po tayo dito, no? What does amen mean? Pastor, ano nga po ba yung amen? Ano bang ibig sabihin ng amen? Amen. Ang amen po is a Hebrew word that means truly, so be it, I agree. Yan pong ibig sabihin pag tayo ay nag-amen. Yes, Lord, I agree. Yes, Lord, naniniwala ako. Yan po ang ibig sabihin ng amen. Kaya po dapat, alam mo yun, mabuild natin yung culture natin. Pag word talaga, we are leaning in. Tayo po ay excited. Talagang binibigay natin yung 100% natin pag salita na po ng Panginoon ang pinag-uusapan. Hallelujah. So be it, truly. I agree. Yan po ang ibig sabihin ng salitang amen in Hebrew. At familiar po tayo, we also say amen. Minsan sa end po ng ating panalangin. Tama po ba? No? It means we are agreeing after all ng ating pinag-pray, sinabi sa Panginoon, we are agreeing with God's word and we are committing to live it out. Alam niyo po ba ang amen, church, it is more than a word, but it's more of a response. Come on, say that word with me, response. So hindi lang po tayo basta nagsasabi ng amen dahil nakasanayan, nakaugalian natin. Tama po ba? Pero humihingi po ito ng response. Ito po ay isang pagtugon. It's like when you are saying amen, you agree, and because you agree, you will live it out and you will obey what you just heard. Ngayon, bumigat yung meaning ng amen. Kala natin, amen. Nasaan na tayo? Amen. It's more than a word. It's a response. So the real question is not what we say in the room. You can shout, you can say amen ng ilang beses. Yes, wala pong masama doon. But the gist, the heart of the word this morning is all about what we do after amen. Ano pong ginagawa natin? Or anong gagawin natin after natin narinig ang word? We have the same God. We all receive the same word and same message.
But how come every year matatapos ang taon, iba't iba ang direksyon natin? Even though we receive the same prophetic promise. How come? Because sad to say, again, there are only two people in the room, the hearers and the doers. Again, ang tanong, are we hearers of the word or are we doers? Ito pong tanong na ito, James addresses this tension in James chapter 1, 22 to 25. Babasahin po natin sa ERV na version. If you have your Bibles with you, amen, labas po natin. Sana kung may mga goals po kayo, ay isama nyo sa goal nyo ang inyong spiritual na buhay. Pinlano nyo na yung sa business nyo, pinlano nyo na yung sa finances nyo, pinlano nyo na yung pag-aaral nyo, pinlano nyo na yung relationship. Lahat-lahat, kulang na lang minsan yung spiritual mong buhay. Walang plano. So ngayon pong taon, gusto nating lumalim tayo kay Lord. So ilagay po natin yan. Pag-usapan natin yan sa pamilya, upuan po natin yan. Ilagay nyo yung mga spiritual goals nyo as much as possible. You should never miss a Sunday. We should always be bringing our Bible, our pens, isulat po natin, bigay natin 100% natin. Amen po ba? James 1, 22 to 25, sabi po dito, look at this, sabi ni James, do what God's teaching says. Napakalinaw. Don't just listen and do nothing. When you only sit and listen, ano sabi ni James? You are fooling yourselves. Grabe. Masakit ang maloko ng ibang tao, pero mas masakit ay yung lokohin mo ang sarili mo. Grabe naman yung word ni Lord. Unang Sunday ng taon. Hello? Again, masakit maloko ng ibang tao, pero mas masakit na niloloko mo patuloy ang sarili mo. Hearing God's teaching and doing nothing is like looking at your face in the mirror and doing nothing about what you saw. You go away and immediately forget how bad you looked. Kaya nga po tayo nagsasalamin. Tinitingnan mo kung okay ba yung buhok mo, may muta ka ba, or what. Wala nagsasalamin na nakita niya na yung mali, then naalis siya. Pero ganun daw po yung klase ng tao na nakinig at walang ginawa sa salita ng Panginoon. Gising pa po ba tayo? Verse 25, but when you look into God's perfect law that sets people free, look at this, pay attention to it. Can you look your neighbor right now? Yugyugin mo nga yan kung gising pa. Sabihin mo, pay attention to it. Kaliwa kanan, sabihin mo, pay attention to it. Grabe. Hindi lang po pala to word that simply inspires or what? Look at yung word na sinasabi po ni James dito. God's perfect law, it sets people free. Sino po dito gusto makalaya? Amen. Ang power ng Diyos ay may kapangyarihan para palayain ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. If you do what it says, you will have God's blessing. Napakalinaw ng blueprint ng salita ng Panginoon. There's no other way to be blessed. Ano sabi ng Joshua 1 verse 8? Ano po sabi doon? Kung gusto mong maging wise and prosperous and successful, ano sabi doon? Gawin mo yung commandment ng Diyos. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, sabi po ni Joshua. So that you will be able to maging careful ka na masunod mo yon. At pag daw nasunod mo yung salita ng Diyos, you will be prosperous and successful. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakatindi po ng salita ng Panginoon. So this is a challenge for us this year, 2026, that our lives should be founded sa salita ng Panginoon. In God's unchanging word. Amen po ba? So ito pong James 1 na binasa ko po, it sets the tone po for our message today. No?
na sinasabi po ni James, hearing the word of God is not enough. Kung gusto mong magbago yung buhay mo, if you want life change, if you want your direction for this new year to change, come on, it begins when we act after. Amen. Gusto mong magbago yung buhay mo? Gusto mong ma-transform? Gusto mong mapagpala? Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Praise God, we have a good Father. Hindi niya tayo iniiwan na parang naka-blindfold na nanghuhula. Lord, what's the way? What's the path for blessing? Malinaw, it's in the Word of God. Ang tanong sa natin, hinahabol. Saan mo hinahanap? Walang masama to grind, to hustle. Yan po yung tinuturo ng mundo ngayon. Walang masamang magsipag. Pero kung puro ka lang sipag, at hindi naka-align ang buhay mo sa salita ng Panginoon, at the end of the day, you will still experience. It's like you are putting coins or money in your pocket with holes. At the end of the day, you're still depleted. At the end of the day, pagod ka pa rin. At the end of the day, parang kulang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow. So dito pa lang po, makikita na nating malinaw. Wala pa po yung prophetic word ni Lord. So this is a challenge. Anong ginagawa natin sa mga naririnig natin na salita ng Panginoon every Sunday? Not just every Sunday, you should be opening your Bible. Wag po kayong umasa sa weekly feedings natin. You should learn how to open your own Bible and feed yourself. Amen po ba? Tatlo pong bagay yung gusto kong tingnan natin po dito from James chapter 1. Number 1, if you're taking notes. Number 1, obedience is more than hearing, but it is doing. Kanina pa po natin inuulit-ulit yan. Ang pagsunod ay hindi lang po pakikinig, ito po ay paggawa, paggalaw. Amen. Ano sabi ng verse 22? Do what God's teaching says. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, do what God's teaching says. Don't just listen and do nothing. When you only sit and listen, you are fooling yourselves. Alam niyo po, kung titingnan po natin, we are very blessed because we live in a generation where there is more access to scriptures than ever before. Alam niyo po ba yon? Mapalad po tayo nung panahon po ng mga disciples ni Jesus, nung panahon ni Jesus. Wala namang internet. Walang online na kahit yung sa ibang bansa ay naririnig nila yung salita ng Panginoon. Para marinig nila yung salita ng Panginoon, kailangan face to face. They need someone. They need a preacher. Pero today po, we're very blessed that there is more access to Scripture than ever before. There are multiple translations, devotionals, podcast, kahit saan ka pumunta po sa internet, makikita mo, may mga study apps, name it, ang dami. Hello? But, malinaw po that even though ang dami pong access, I'm here to tell you that access does not equal alignment. May access tayo, pero ang totoo po, hindi ibig sabihin na aligned yung buhay natin. Hindi ibig sabihin malalim tayo. Pero tingnan niyo po, no? Tingnan niyo yung irony po nito. Tayo yung pinakapinagpala. Tayo po yung nasa generation na ang dami mong dapat matutunan, and yet ito po yung pinaka-distracted generation. Tayo po yung pinaka-busy na generation. And I'm challenging each and everyone, wag po sanang masabi na tayo ang isa sa mga pinakamababaw na generation.
Hindi siya nagmamatch. Paano tayo magiging mababaw kung lahat ng info as much as hahanapin mo ay nandyan na? May mali sa atin kung nandyan na po lahat and yet hindi tayo lumalalim, hindi po access ang problema. Hindi internet ang problema, ang problema yung puso mo. Baka yung pusong yan patay. Baka yung pusong yan wala pong appetite for godly things. Tama po. Kaya ang strong po ng sinabi ni James dito that if we hear the word without obeying it, sabi niya, we deceive ourselves. Niloloko natin yung sarili natin. Sabi ko nga po kanina, huwag naman tayo dumating sa point na niloloko natin paulit-ulit yung sarili natin. Pastor, paano po yung niloloko yung sarili? Because you can attend church faithfully. You can know the scripture by heart or you can even quote scriptures. Yes. But if your life doesn't reflect it, you're fooling yourself. Kung head knowledge lang yan at walang transformation in the heart, again, then we are fooling ourselves. Yes, hearing informs, but obedience transforms. Ayaw po natin na maging Kristiyano na puro lang po tayo pasok dito, labas sa kabila. Hello? Punong-puno tayo ng knowledge. Pero yung naririnig natin, maia-apply mo yan sa buhay. Pag na-apply mo yan, that's wisdom. Hello? Gising pa po ba tayo? That's why this year, ito pong taon na to, it will not be shaped by what you know about God, but by what you consistently do in response to His Word. I hope po itong bagong taon ay may dala po ng mabigat na responsibilidad sa atin. May weight po ito sa atin to consistently do what the Bible tells us to do. I want to share practical ways po to obey. No, para po alam mo yon, matulungan po natin ang bawat isa. This is not a message just for you, it's for everyone. It's for you and me. Amen. Di ko po inaalis ang sarili ko dito. So number one, practical ways to obey. Number one, start with humility. Come on, say that with me, humility. Sa kanan, sa kaliwa, sabihin mo, humility. Bakit kailangan ng humility? Because humility, it opens the heart to correction and transformation. So I pray that by the grace of God, habang po tayo ay nasa journey ng Christianity, habang po tayo ay nagmamature, lumalalim, ang panalangin natin, Lord, yung puso ko, gusto ko maging mababa. All the more, Lord, na maging humble ako. Dahil pag ikaw ay humble, binubuksan mo yung puso mo sa correction and transformation. Sino po naniniwala dito? Lahat po tayo, everyone who is here in the room, we need correction and rebuke. Lahat po tayo, we need correction. Kaya kailangan po natin ng humility. Even as you are sitting right now, hearing the word, you need to posture your heart, to position your heart na merong humility. Pwede kang umupo dyan na hindi mo tinatanggap yung mga naririnig mo. Si Lord na lang po nakakakita ng puso natin. Pero kung i-open mo yan sa Panginoon, every bato ng salita ng Panginoon, mararamdaman mo, Lord, salamat, Lord, sa word mo. Lord, masakit pero masarap. Lord, i-guide mo pa ako. Lord, clothe me with humility. Kamang palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pride hears without acting. But humility, it turns hearing into action. Yun pong importante pag meron tayong humility. Pangalawa po na practical ways para tayo mag-obey. No?
Kailangan natin po yung pananampalataya natin. Let faith lead your steps. Sino po naniniwala? Sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please God. Ang faith ang nagpapagalaw po sa atin. It moves our feet. It shapes our words. Ang taong may pananampalataya, it will reflect, lumalabas sa kanyang bibig. Sino po naniniwala doon? Yung taong may pananampalataya, maririnig mo yan, lumalabas sa bibig niya. May pananampalataya siya. Pag nanalangin yan, ang laki ng mga panalangin niya. Kasi may pananampalataya. May faith po siya. Amen. Magkakambal po yung obedience at saka yung faith. For example, if God calls you to forgive, so obedience is taking that first step toward reconciliation. Pag mag-o-obey ka, sinabi ni Lord, magpatawad ka. Pag humakbang ka, yun yung obedience, kakambal ng pananampalataya mo. Tama po ba? Kaya magkakambal po ang obedience at ang what? Ang faith po natin. So hayaan mo yung faith mo yung mag-lead sa'yo every step of the way. Tama po ba? Gagalaw ka kasi may pananampalataya ka. Susunod ka kasi may pananampalataya ka. Pangatlo po, we need to align our life with God's principles. Yung everyday po natin na buhay, no? Alam niyo po, ang pagpapala po ng Panginoon, it flow through what? Faithful action. Hindi lang po basta pangako. Importante din po na pag tayo ang nangako sa Panginoon na hindi po natin to dinedelay. Alam niyo po ba yon? Amen? So kaya kahit gumagawa tayo ng covenant, ng promise sa Panginoon, Lord, ngayong taon, Lord, ito po yung promise ko sa'yo. Malinaw na sinasabi ng Bible na huwag ka na lang mangako kung di mo tutuparin. Dahil ang mga pangako mo, ang vow mo ay dinidinig ng Panginoon. Hello? So ang buhay na nag-o-obey ay nakakapag-attract din po yan ng mga pagpapala. I-align po natin ang buhay natin sa mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Makikita rin po yung pag-o-obey natin sa mga ordinaryong ginagawa po natin. Like if you are working, there is integrity at work. Merong generosity sa buhay mo, sa relationships. May faithfulness. Lahat po yun, ina-align mo sa prinsipyo ng Diyos. In that way po, ikaw po ay nagkakaroon ng isang buhay na nag-o-obey sa Panginoon. Nakikita niyo po that our whole life is holistic. It's not departmentalized na. Ito spiritual ba to? Ito sa bahay, this is work-related. No, everything actually is spiritual. Holistic, yan po ang approach natin dyan. And number 4, na ways, transform the ordinary into what? The extraordinary. Yung pang-araw-araw po natin na choices, what you say, how you spend time, how you treat others, ayan po are opportunities for God's Word to work. So yung naririnig mo na salita ng Panginoon, hindi lang sa church, yung ninanamnam mo every day in your devotion, ayan po ina-apply mo sa trabaho, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak, sa lahat po ng ginagawa natin. Amen po ba? Amen. So yan po yung mga simpleng pamamaraan kung paano po natin mai-apply na tayo po ay magkaroon ng isang buhay na sumusunod sa Diyos. That's number 1. It's more than hearing, but it is doing. Number 2 po, that I want to drive po ngayong umaga, obedience positions us for God's direction and blessing. Come on, say God's direction. Come on, say God's blessing. Yan po, I think, for some or for many sa atin in the room, we're praying for God's direction. Lord, i-guide mo yung takbo ng business ko ngayong taon. Lord, i-guide mo yung career path ko. Lord, yung aking relationship, family, personal, etc. We want God's direction and we want God's blessing.
At malinaw po na sinasabi sa verse 25 ng James 1, look at this. But the person who looks what? Say that word. Carefully at God's perfect law that gives freedom, not only that, and continues to obey it, ang linaw, not forgetting what he heard but doing it, will be blessed in everything he does. Tandaan nyo yung verse 25 na yan. Napakalinaw. Kung susundin nyo lang po natin lahat ang text na ito, grabe yung magiging ng taon natin. Hello? So notice the key words. Look at this. The key words po na looks carefully, continues to obey, and yung mga salitang will be blessed. Looks carefully, continues to obey, at ang salitang will be blessed. Pinapakita po niyan that obedience is not a one-time event, but it's a lifestyle. From the word po na sinabi, and continues to obey it. Hindi lang po pala narinig natin, tapos sinunod natin, tapos na. Patuloy na sinusunod. Yung narinig mo, inaksyonan mo, you responded, and then importante, you continue to obey. Yung ganong cycle, you obey, continue to obey, and you will be blessed. You obeyed, you continue to obey, you will be blessed. Kung nag-obey ka, patuloy kang nag-o-obey, pagpapalain ka. Nag-obey ka, patuloy kang nag-o-obey, pagpapalain ka. Nag-obey ka, patuloy kang nag-o-obey, pagpapalain ka. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon. It positions us to walk in God's favor and experience His direction. Ang sarap po na maranasan natin ngayong taon, yung pabor ni Jesus. May pabor ang Diyos na hindi kayang bigay ng sinumang tao. God's favor is far different sa favor na galing sa tao. Dahil sabi ng Bible, that when God opens a door, He will make sure no man can shut it. And if God shuts the door, no man can open it. So kahit gustong isara at gusto kang pigilan, nino man, pag binuksan ng Diyos ang pabor sa'yo, walang sino mang pwedeng pumigil nito. At yun po yung magiging unstoppable. Yun po ang pabor ng Diyos. Hello. Kaya kung may baker lang pinag-uusapan, dumikit ka na sa Diyos. Hindi sa boss mo. Hindi sa bisor mo. Hindi sa kaninong matataas na tao o opisyales. Dahil sabi ng Bible, malinaw, that promotion comes only from the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello? Anong susi sa pabor ni Lord ngayong taon? Pagsunod sa salita ni Lord. So first, tignan po natin ito. We need to look carefully at God's Word. Oh, yan na. Lahat po, ayusin ang upo. Ayan na. Ayusin po natin lahat ng upo natin ngayong 2026. Part ng ating posture. I pray that when it's time to receive God's Word, we will not take it for granted. I understand some of you, pagod, galing sa bakasyon. I understand. But bago ka pa pumunta po dito, dapat po nakaset na yung utak mo. Yun nga, simpleng mag-outing ka, nakaset na yung utak mo eh. Nang oras tama ko, 2 a.m. Ay, makapiblas na eh. Already na ako, kalwatyo. Nakaset ka na. Ang tanong, ilan po sa atin every Sunday, you are preparing not just your heart, you are preparing yourself, you are preparing, you are excited, you are passionate, knowing, and you are expectant you will encounter God. And you will be transformed.
Kaya dapat starting ngayong taon, wala na pong inaantok-antok pag word ni Lord, wala nang. Yung iba from ganyan na upo, nagsaslide na pababa eh. Masyado nang komportable. Pagsalita ni Lord, look at this. Number 1, look carefully. Sino po dito na try nang nawalan ng, for example, meron kang isang diamond na earring. Diamond. Ano may walaya? Paano mo titingnan yung diamond? Makanya memo, nukor niya kaya ita. When you say look carefully, you will do this. That is what it means to look carefully. Ang tanong, how are we looking? What's your posture when it comes to the Word of God? When you say looking carefully, dapat nga yung upo mo, hindi man nakaganyan ka eh. Inaabangan mo. Nakatingin ka doon, nakapako ka doon na bawat ibaba ng Panginoon na kanyang salita, inaabangan mo, sinusulat mo. Yun ang ibig sabihin ng looking carefully. Obedience, look at this. It begins with careful attention, not passive hearing. Pag chismis, ang layo-layo, yung tenga mo, ang haba eh. Uy, nano ka no? Nampi sasabihan kene? Ano daw si ano? How about sa salita ng Panginoon? Let's be intentional. Let's study. Let's meditate. Aminin po ng meditate, ginunguya mo. Sino po dito pag kumakain, lunok agad? 2 nguya, lunok. Lalo kung steak yung kinakain mo. Sasakit yan mo siguro mamaya niya, hindi ka natunawan. Ginunguya mo. Nilalasap mo. Ay nyaman, ha? Ganon dapat sa salita ng Panginoon. Sinulat mo, pinakinggan mo, sinulat mo, mamaya sa bahay nyo, nginunguya nyo pa, pinag-uusapan nyo pa, grabe yung word kanina. Hindi lang para ma-post ka. Wala pong masama mag-post. Ang sinasabi ko, more than posting, I hope hindi maiwan yan sa story mo. Manuot yan dito. Palakpakan natin ng Panginoon. Come on. Come on. Let's be intentional. Let's study. Let's meditate and ask God, how do you want me to live this? Yan pala dapat. Lord, paano mo gustong isapamuhay ko ito? Lord, ano yung dapat kong gawin? Ayaw mo bang itry naman yung way ni Lord ngayon? You have already tried a lot of things that didn't work. How about try God's naman ngayon? Try God's prescription. Try God's word. Tama. Tapos na tayo dun sa pagdidiskarte sa buhay natin. Tama na yun. Tama na yung nagmamagaling tayo sa buhay natin. Tama na yun. Hindi naman tayo iniwan ng Panginoon para manghula dito eh. Binigay niya pa yung salita ng Panginoon. Mag-pause po ako for a while, nabalitaan ko, 2 p.m. pa daw po ang, late pong sinabi sa atin, 2 p.m. pa pala yung showing. So meron pa akong 3 hours ngayon sa Word of God. Hallelujah. Sino po dito hindi nagmamadali? Hello, nguyain po natin to. Anyway, hindi ko naman sinasabing kamamaya tayo. Tama? Lord, paano mo gusto kong maisapamuhay ito? Paano ko maia-apply to sa buhay ko? Pastor, ina-apply pala. Kala ko nakikinig lang eh. Ina-apply. Tignan mo sa katabi mo, tapikin mo, sabi mo, ina-apply.
At sinabi po dun sa salita ng Panginoon, it is described here as perfect law that gives freedom. Ito, very, very good po ang pagkakasabi ni James dito. Look at this. Perfect law that gives freedom. In short, yung salita po ng Panginoon, God's Word, when we obey it, come on, obedience doesn't restrict but it liberates. Ang mali po natin, iniisip natin na pag sumunod tayo sa Panginoon, tayo po ay bounded. Pastor, I think I'm not ready to live a surrendered life. I'm not ready to live a cross-bearing life. No wonder si Pablo, he understands that when he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, he knows that I am a slave for Christ. Alipin ako ni Kristo. At yung alipin pong yon ay hindi po yung katulad ng alipin ngayon. Yung alipin noon, ibig sabihin po, binili ka ng amo mo, kung anong sabihin niya, gagawin mo. Ganun po tayo kay Kristo. Like what the old song that we sing, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Lord, sasabihin mo, gagawin ko. Lord, sasabihin mo, gagawin ko, susunod ako. Yun po yung ibig sabihin nito. At alam niyo po, hindi tayo restricted. The more na malaya ka actually pag sinusunod mo ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, everything is permissible, but not everything is beneficial. Sabi po yun ni Paul, lahat pwede mong gawin pero hindi lahat ay may benepisyo sa'yo. Hindi lahat nakakatulong sa'yo. Gising pa po ba tayo? Tingnan niyo yun, perfect law that gives freedom. Wow. So if you want to live isang buhay na malaya, sumunod ka sa Panginoon. Whom the Son sets free is free indeed. Malaya po tayo from the power of sin. We are free sa mga umaalipin po sa atin, sa past natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So let's look carefully at God's Word. Pangalawa, again, don't just hear. Do what God says. Ibig sabihin, we need to apply the Word immediately. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, immediately. Ilan po kaya sa atin dito matagal nang tinuturo ni Lord ang isang bagay na pinapagawa niya and yet, pinulsa natin. At kinalimutan po natin. Ang pagsunod, my dear friends, my dear brothers and sisters, obedience, it opens the door for wisdom, for favor, and breakthrough. Anong susi ngayong taon? Sumunod. Wala na pong iba. You don't need a new prophetic word or you don't need lahat po tayo, yes, we will receive that. Pero di mo kailangang manghula. Gawin mo lang ang pinapagawa ng Panginoon. If God calls you to give, don't just pray about it. Pinagpray mo na matagal. Actionan mo na, give! If God calls you to forgive, then forgive! If God calls you to reach out, if God calls you to pray for somebody, for someone, do it immediately. At pangatlo, habang ginagawa na po natin to, pangatlo, let's be consistent. Amen? Come on, say consistency. Dapat po maging consistent po tayo doon sa maliliit. Those small, faithful acts, I believe, ay nagko-compound po ito into extraordinary blessing. Maybe for that time being, di mo ma-appreciate. There are some things that when you obey, sometimes parang it doesn't really matter. May difference ba to? Am I creating an impact? But yung pong small steps of obedience ay nagkakaroon ng compound po yan, nadadagdagan, hanggang makikita mo ba yung next na pinapagawa ng Panginoon sa'yo ng malaki, nakayanan mo na kasi nag-start ka dun sa maliit na bagay. Small, consistent, faithful obedience. Kaya bago ka makarating dito, hindi ka makaka-jump from there to here.
Ang faith natin, as we always hear, it's like a muscle. Kailangan mong i-practice, kailangan mong gamitin. Kahit naman sa gym, hindi ka makakabuhat agad ng 45 pounds, 100 pounds nang di ka nag-start sa 5, 10, 15, 20, 25. Ganun din po sa pananampalataya natin. Kaya maging consistent po tayo. Look at this, obedience positions you to experience blessing in what? In everything that you do. Sino dito gusto niya yon? In everything that he does. Not because of luck, effort, or talent. Kaya ngayong pong sa bawat isa sa atin, if you understand how God's blessing operates, hindi ka pupunta sa anong bagay, hindi ka pupunta sa horoscope, hindi ka pupunta sa anong lucky color, anong kailangan kong gawin. Hindi yan sa kompletong prutas ng New Year, ng mga bilog. Kung gusto mo lang kumain ng healthy, wala pong masama doon. Huwag lang doon sa paniniwala. Ako, kumpletuhin ko to. Kristiyano na ka, pero kukumpletuhin ko to. Hello? Not because of luck. Ay, maswerte ka. Ano swerte ka? Obedience. Hindi yan sa sarili mong grind, effort, or talent. I'm here to tell you, wag po tayo mainggit. Sometimes, when you will try to observe what's happening around you, sometimes merong bitterness. Lord, buti pa siya. To put the balance, not everyone who is blessed materially and financially are really experiencing the true joy from Christ. Ulitin ko po, not everyone na nakikita mo, na akala mo blessed materially and financially, not everyone ay may totoong joy na galing sa Panginoon. Tama? Kaya huwag kang mainggit. Alam mo yung focusin natin this year, hindi yung buhay ng iba. Hindi tingin sa ibang Facebook, tingin sa kaibigan mo. Focus natin yung path natin. Yung spiritual life mo, yung depth mo. Come on, yung obedience mo, yun yung bigyan mo ng focus ngayong taon. Malakas po na palakpak sa Panginoon. Come on. Again, not because of luck, effort, or talent, but because you have aligned your life with God's Word. So ngayon pa lang po sa first word ni Lord ng 2026, makikita natin napaka-strong ng word na alignment. And I pray sa bawat isa, if you're hearing this word, I pray that in Jesus' name, everything that is not aligned with God, magkaroon tayo ng puso na mai-align ang ating buhay. You pray for it. Lord, yung aking relationship, Lord, kailangan mai-align. Yung aking business, kailangan mai-align sa'yo. Yung aking pamilya, kailangan mai-align sa'yo. Lord, even my finances, Lord, I want it to be aligned. Lahat dapat mai-align. Kasi kung hindi naka-align, hindi magfo-flow dyan yung pagpapala at breakthrough at pabor ng Panginoon. And number 3, lastly, obedience builds a life that stands. I love this. Yung sunod-sunod natin when we obey and consistently obey, even I'm using the word consistently obey, we all know that it is only by the grace of God. Hindi natin ito pinagmamayabang. Ay, ito marunong mag-obey. No. Wala po sa ating ganyan dito. Yes, biyaya po lahat ng Panginoon ito. But even if I'm saying ngayon na biyaya ni Lord, meron pa rin po nagdadrive sa atin. That's the help of the Holy Spirit empowering you na magkaroon ka ng desire to honor God. Hello? Ang James 1:22 po to 25, it reminds us again that consistent obedience, it doesn't just bless us,
But look at this. It establishes us. Ang isang buhay na sumusunod sa Panginoon ay isang buhay na patibay ng patibay. Patibay ng patibay. Na kahit anong bagyo, patibay po siyang nakatayo. From hearing to doing to living a life that stands. Ang sarap po, alam niyo po yon. Hindi natin mapipili kung ano yung mga bagay at pagsubok na pwede nating pagdaanan. We cannot choose what battles na pwede nating harapin. Kaya mas mainam po na pinapatibay natin yung buhay na ito sa pagsunod sa Diyos. So that kahit ano pong dumating na bagyo at unos, mananatili po tayong nakatayo. Luke 6:46-48, I love this verse. Nasabi dito, the person who hears my words and puts them into practice, look at this, is like a man who what? Who builds a house, he dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the house stood strong because it was well built. Ang tao daw na sumusunod sa salita ng Panginoon ay parang isang tao na nagtayo ng kanyang bahay, hindi sa buhanginan, sa bato. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? So paano po ba? How obedience built a life that stands? Paano, pastor, na yung pagsunod ko ay nakakatulong ito na ang aking buhay ay tumibay? Number one, because obedience lays a foundation for stability. Amen po ba? There will be trials. There will be storms. Come on. Pressures are inevitable. But I'm here to tell you, church, that a life built on God's word will stand firm. Yung ugat mo, nakakapit kasi nakatingin ka dun sa pangako ng Diyos. Second, obedience, it develops depth and character. May lalim po sa ating character. Pag sumusunod ka every day, yung integrity mo, umaayos. Imagine obeying every day, your daily choices, you're choosing to be faithful, there's integrity in your life. You're a man of woman of prayer. Nakikita sa buhay mo, merong generosity. On the outside, wala kang napapansin. But on the inside, merong depth na nangyayari. At sinusustain ka nun sa pangmatagalan. So ang buhay mong Kristiyano ay hindi nababase kung gaano ka nakatagal. But yung Christian life sinusukat sa ating pagsunod. Obeying God, not on our own strength, but sa strength na pinoprovide ng Panginoon sa atin. And lastly, obedience, it produces what? Lasting blessing. Sabi ni James that obedient person is blessed, look at that, in everything they do. Sabi po sa verse 25, not forgetting what he heard, but doing it, look at that, will be blessed. Pakibalik po sa verse 25, no? Sa point number 2 kanina, yung verse natin. Will be blessed in everything he does. Sino pong gusto ngayong taon, lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Panginoon? Amen. Can you shout amen? Amen. Ngayon, ano pong susi doon? Pagsunod. And when James says, in everything they do, I'm not just talking about, blessing is not just material. When we say blessing, one of God's greatest blessing, yes, peace of mind. How about the blessing of what we call clarity? You can see clearly. And the Bible says that the steps of a righteous man are ordered by God. Yung pagpapala na alam mo kailan ka hahakbang. The blessing of knowing what to do, when to do it.
How to do it, Lord? Blessing yan. There is peace, there's direction. There is spiritual growth. Wisdom. At lahat pong yan, it flows from a life aligned with God. Tama po ba? So ang obedience, yun po ang foundation natin. And what you build today, church, it determines what will stand tomorrow. Kaya maganda po, kung ikaw ay magulang, pinapakita mo sa inyong mga anak, if you are a daddy, a mommy, a parent, it's very important that you as a parent, you are building, you are already preparing the foundation for your children. Siniset mo yung path na sila susunod po sila doon sa sinet mo. Kung kayo po mag-asawa, you don't honor yung pagpunta sa church, huwag mong expect yung mga anak mo ay pupunta rin ng magsisimba. If you don't prioritize honor giving, they will not also honor giving. Taas mo yung kamay mga parents. May mga anak. Siniset natin yan. Tayo po yung forerunner. Siniset po natin yan sa kanila. Kaya ang ganda po pag ang parents po natutong mag-obey sa Panginoon. And like what Joshua has said, that as for me and my family, we will serve the Lord. Kaya po ngayong 2025, daddies, mommies, taas kamay. Amen. Ito po yung pagkatawag. Sige, taas po kamay. Lahat po sa atin. Ngayong 2026, tingnan nyo, hindi pa ako nakapagpalit ng kalendaryo ulit. Taas po kamay. Ngayong 2026, i-goal po natin that the whole family will love the Lord, will serve the Lord together. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Nanay, tatay, I want to encourage you, kung meron pa po kayong mga anak na naiiwan sa bahay, encourage nyo sila. Ang tanong, bakit mahimbing ang tulog nila sa bahay? Tatay, nanay, ikaw, responsibility mo yan. Kaya po yung mga anak ko sa likod, tulog pa hanggang ngayon. Na-appreciate ko po yun. Wala po si Pastor Rod, but si Pastor Rabet nandyan. I want to honor my parents. Yun po yung pinakita sa amin eh. Ngayon po, nararanasan ko yung sometimes it's not because of do they want, but I'm the parent. I'm the father. I want them to be here. Hindi yung tanong ko sila, gusto nyo ba mag-church? Hindi tinatanong yung bata kung gusto mo mag-church. Tinuturuan mo. Kaya ito po yung challenge. Ngayon, imagine niyo paano po natin mapupuno lalo to kung buong pamilya natin nandito. Ngayong 2026, ipag-pray po natin na buong pamilya natin ay sasamba sa isang buhay na Diyos. Not just our family, but even po yung mga relatives natin, pag-pray po natin, ngayong bagong taon, maisama natin sila sa simbahan, makilala nila ang Panginoon, at paglingkuran po nila yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Once again, palakpakan po natin si Lord. Yan po ang isama natin sa panalangin natin. Pag-pray po natin yan. Keep on praying for them. Keep on encouraging them. Mangahas tayo ngayong taon. Kaya bilang pong pagtatapos, i-apply po natin yung word at tanungin natin. Huwag tayo magsimula basta lang sa anumang ibang mga goals, but I think the better question is, God, what are you asking me to obey? Maybe there are things na ini-impress na ni Lord sa'yo long before. And let's approach God with humility. Lord, this coming year, I want to obey you fully. Gusto kong sumunod, Panginoon. God knows what you're going through. God knows the struggle. He understands. He sees. But all God is asking is, do you want to obey? Gusto mo bang sumunod? At kasunod po niya ng Diyos na ang magbibigay sa iyo ng lakas para sumunod.
Because when we start the year with obedience, church, we position our lives for God's guidance, for God's protection, and for God's purpose. Pag sinimulan po natin ang taon ng may pagsunod, again, pinoposisyon natin ang buhay natin para ma-experience po natin ang kamay ng Panginoon sa buhay natin. Ang sarap po ngayong taon, si Lord yung maglilid sa atin. Paul, halika dito, Paul. When we start with obedience and we have a humble heart, we are positioning ourselves to follow the Lord, to follow His leading. Sinabi ko po kanina, na-try mo na yung sarili mong diskarte eh. You have already tried doing things on your own. Ano sabi ng Bible? Na marami pong plano ang tao, pero ang plano ng Panginoon ang nasusunod. So i-picture out niyo po itong illustration na to. Na ngayong taon, allow the Lord to lead you. January, February, March, April, hayaan mong dalhin ka ng Panginoon. Hayaan mo yung Panginoon yung manguna. Huwag ikaw yung manguna. At minsan, ito yung ginagawa natin eh. Lord, ito yung plano ko. Yun yung nangyayari sa atin. Hinihila mo yung Panginoon sa plano mo. May plano ka na at pinapasa mo na lang sa Panginoon. Lord, i-bless mo naman. It works the other way around. Allow the Lord to lead you this year because you trust Him, you have faith in Him, and because you know that He is your shepherd. And Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. Hayaan mo yung Panginoon, buhatin ka niya. Hindi ko na mabubuhat itong mabigat na to. Kung paano ka binuhat ni Lord, naranasan mo paano ka nilid ni Lord last year. Again, this year, allow the Lord to lead you fully. Come on, hallelujah. Thank you, Jesus. So as I end, church, what we do with the Word, it determines the direction of our year. Kung anong gagawin natin sa salita ng Panginoon, yun po ang magsaset ng direksyon natin ngayong taon. Palakpakan po natin si Lord. That's the end of my message. After, amen.